Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. Nag-uusap na dito. Sabi mo sir, itong lang sir, 8:30 na sir. May hinihintay na po naman. Hindi, yeah. On record. Ako on record. Ako ang humingi on record. Ang anak ko, pupunta dito. Bigyan mo ng pagkakataon. Magdadala ng galing. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Ikaw naman sir, para na tayong glorokohan dito. Kamura-mura na pamasahe papunta ron. Dalawang anak nandito, pagpila ka naman. Yes sir. Pagpila ka naman, dalawang anak lang. Guys, Pagpila na ko sa akin. Kababayan, naawa po ako sa mga polis na nakatayo ngayon. Dahil alam ko na kung hindi sila polis, kasama natin silang nakikipagpa. Iyon ang kaganapan bago dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakay sa jet kagabi, no? Doon sa ibang bansa para haharap sa kaniyang reklamo, yung crime against humanity. Daming mga nagsasabi, bakit kailangang dalhin siya sa ibang bansa para haharap sa International Crime Court na noong taong 2019 kumalas na ang administrasyong Duterte sa pagiging kasapi sa International Crime Court. Pero ayon din sa mga eksperto kasi mga kapatid na nasa Section 2 of Article ng International Law of the Constitution na ang Pilipinas ay tinanggap talaga niya, generally accepted the principle of international law as part of the law of the land. At yun daw ang dahilan kung bakit lumagda ang ating bansa sa tinatawag na Rome Statute na siyang nagtatag sa International Crime Law. At yun daw ang dahilan kung bakit hindi mapigilan ng Pilipinas ang warrant na inilabas ng Rome Statute. At ang nag-iisa lang na paraan para mag-withdraw sa international para di epekto daw yung pag-withdraw sa International Crime Law. Pero di po ba nag-withdraw na? Ngunit ayon din sa mga eksperto na ang pag-withdraw sa International Crime Court ay naganap yan noong taong 2019 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kalukuyan ngayon ay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa ibang bansa na. At ayon din sa mga eksperto na ang kasong isinampa sa International Crime Court noong hindi pa kumalas ang ating bansa sa ICC na nagsimula sa taong 2011 hanggang sa taong 2019 sa buwan ng Marso hanggang nagdeklara na kumakalas na sa ICC. Ngayon, ipapakita po natin yung ilang mga pangyayari. May pakiusap pala si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid, ni General Torre sa CIDG na hintayin yung mga anak niya bago siya dalhin. Pero di na pinagbigyan. Una, dahil nakiusap na hintayin muna alas 8 ng gabi, dumating na sa alas 8:30, kaya nga medyo nagkainitan na. No? Ito ang video
na i-post diyan sa Facebook account ni Katie Duterte kaugnay sa pakiusap ng kanyang mama sa mga pulis. Alam mo, ginawa na sila, alam niya nga, yung pamilya niya, yung safety natin. Every time mag-alam siya ng war on drugs. Kailan tayo ikilos? Ha? Kailan? War on drugs na para lang mag-isip ang anak niyo, asawa mo, magkakalasal sa karir. Wala pang due process. Bakit kaya mas natatatag kayo sa wala nga rin nagre-reklamo. Hayaan mo yung ibang country ang mag-isip mo sana kayo, may anak din kayo, may apo kayo, maging apo kayo. Diba? Sana naman, mag-plan kayo ng takot sa Diyos. Grabe lang ginagawa ninyo. Kailan? Taxpayer ako. Ito ang gawain nyo. Ako nagpapasweldo sa inyo. Ako nagpapasweldo sa inyo. Yun ang bahagi sa harapan nila ni General Torre. At ayon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano ba umano ang kanyang kasalanan? Anong kasalanan ko? Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Akin na, palitan yung anak ko. Don't do it personal. Hanggang humingi sila ng palugit, nahintayin muna si BP Sara o mga anak niya, no? Alas 8. Pero ayon kay Torre, umabot na tayo sa alas 8:30. Yan. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo, sir, 8 o'clock, sir, 8:30 na, sir. May hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. On record. Ako on record. Ako ang humingi ng on record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari yun. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng gamit. Ayaw niyang papasukin. Ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman. Abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila. 80 anyos. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae, They can visit you at your detention center, sir. Oh, iyon. Ang abogado niya ay ang anak niyang babae. So, ibig sabihin si BP Sara mismo ang abogado. Pero iba ang sa International Criminal Court. Ang abogado, kung siya ay Pilipino, una, dapat siya accredited sa International Criminal Court. At dito daw sa Pilipinas, ang kumpirmadong accredited sa International Criminal Court, isa na dito ay si Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque. Siya, may kaso siya sa Kongreso, pero magsasarado na ang Kongreso dahil malapit na magsimula yung pagpatawag sa kanya na di siya nagpakita. May warrant of arrest siya. Malapit na nagsimula ang eleksyon. So, umabot sa punto na uminit na din si General Torre at pilit talaga na dinala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tawa naman kayo. Sir, Hintayin mo I lang. cannot listen to his plea. If he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na ikaw naman, sir, para na tayong glolokohan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron. Dalawang anak nandito. Mabina ka naman. Yes, sir. Mabina ka naman. Dalawang Sige na. anak lang. Guys, alam niyo na sa inyo. Kailangan na kausapin ng Huwag yun ang tingin sa lahilahin na. Sir, mabina ka naman, sir.
Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang, eh. Yun. Humane lang. Uminit na si General Torre, no? At pilit na talaga na kukunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kagabi, yon, inilipad talaga. No? Ito ang bidyong ito. Lulan sa jet. Ito yung gamit. Ito yung gamit. Ito na. Ito na. Andito na gamit. Tara mo. Hindi yan. Ito. Hindi yan. Fortuner daw. Fortuner. Sa Fortuner. May gamit pa daw si Kisagan. May gamit pa daw si Kisagan sa Fortuner. Bilisan. Double. Hindi yan. Hindi. Ibalik. Sa kanyo. Ipatupin mo! Sagan! Ayaw karton. Sir, ingat sir. Sino kasama yun? CS lang. CS saka si... Romy. Romy saka si Aimee. Aimee, Isagan. Yes. Kasama ka, ma'am? Ma'am, kasama ka?
naman sir sa ano? Hello sir. Doon sa ibang bansa sir, sa ano? Netherlands. Oo sir. PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Muli nga sir, kailangan na rin. Wala na sir, wala na. Kanina sir. Ito, pulis na to ng Hague. Oh, 'yon ang paglipad nila, no? So, dito makita ninyo na inabagan din ng mga media ngayon ang pagdating sa sinasakyang jet. Ito ang airport ng Netherlands, no? Inaabangan na dito ang pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, pagpunta daw doon sa diretso sa ICC Court, bigyan daw umano ito ng kopya sa warrant of arrest at yung anong uri ng reklamo ang isinampa laban sa kanya, yung crime against humanity. Yung nature sa crimes against humanity, iba daw umano yon dahil hindi yung sino ang nagpatay, ilan ang nagpatay, kundi ilan ang napatay, sino ang nag-utos sa pagpatay. Yun daw umano ang sa crime against humanity. And then, batay sa pahayag ng mga eksperto ding mga abogado, na ang makapagtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay yung kahit mga Pilipinong abogado, basta accredited ito sa International Crime Court. Yun, dapat accredited. Isa na dito si Attorney Harry Roque. So, ilan pa kayang abogado na accredited sa ICC? Napakaganda umano ang kulungan sa ICC. Napakaganda. And then, bigyan din siya ng mga roles sa naturang kulungan. Kailan siya pwedeng tatawag? Kailan siya pwedeng makipag-usap sa kanyang abogado? So, bigyan siya, matapos ipaalam yung nature ng crime laban sa kanya doon sa Netherlands, no? And then, sa atin, di po ba merong tinatawag na bail bond, piyansa, para sa temporaring labas. Doon daw umano din sa ICC ay may tinatawag na interim release na kailangan mag-request sa korte para sa interim release. Kung ito ba'y i-approve para sa kasalukuyang temporaryong paglaya niya. No? At ang haba daw ng hearing, kadalasan, ito'y aabot sa 8 taon. Kadalasan sa ICC, 8 taon ang haba. So kung 8 taon, ilan na bang taon si dating Pangulong Rodrigo Duterte? 80 ba siya? So kung 8 taon, 88. Ano na ba yung edad niya ngayon? So, kadalasan, ang short o mano, yung eto makita ninyo, inaabangan sa media ngayon,
airport ito, yung pagdating mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sandali, may 88 mapriso. Ano to? Mag-88 siya sa March 28. Mag-88 siya sa March 28. So kung mag-88 siya sa March 28, ang process ng hearing kadalasan aabot ng 8 taon, dagdag 8 taon na naman, no? Sa kaniyang kasalukuyang edad. Okay. So, yan. Itong nakita ninyo, inaabangan sa media ngayon, ang pagdating sa jet na sinasakyan niya doon sa Netherlands. So, may press conference kanina si Pangulong Bongbong Marcos at pakinggan natin at susunod yung si Attorney Claire Castro, no? Kanina pa lang ang press conference niya na sinabing ito'y about justice at hindi vengeance, no? Pero pakinggan muna natin si Pangulong Bongbong Marcos dito sa press conference niya. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. So may nag-comment dito na mag-iti si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa March. So kung mag-iti siya at ang sabi ng mga abogado na kadalasan ang haba sa hearing sa ICC ay 8 taon. So ibig sabihin magiging 88 years old si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung sakaling aprobahan kung plano nila na mag-apply ng interim release, parang temporaryong kalayaan, kung aprobahan, pwede yan. Umano, no? Pero ang tagapagtanggol niya, ang magiging tagapagtanggol niya, kahit Pilipino na abogado, pero may mga foreigners din na mga abogado na accredited sa ICC na pwede ding pipiliin niya. Thousands umano ang mga abogadong accredited, kahit mga foreigners. Pero kung gusto niya, dito sa Pilipinas, isa sa identify na accredited sa ICC ay si Attorney Harry Roque. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround. Sadali lang, bago yung ituloy natin, may message din parang 78 years old pa lang umano ngayong March 28. Ano ba talaga? 80 o si Frank din, 79 to 80 daw umano. Okay. Ito ang press conference. Nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si
Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands at inaabangan ngayon yung pagdating sa kanyang jet. Tuloy natin. What has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts for the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng... So may message dito si Happy Life Vlog, 79 siya ngayon, magiging 80 siya ngayong March 28. Okay. So ibig sabihin kung ang haba ng hearing ay aabot sa 8 taon, magiging 88 years old. No? Tuloy natin. Warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC. Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night, and I looked at it, and we went back and forth. 6:30, he wrote me again, and he said, "We have it already. We have the warrant of arrest from Interpol." And I said, "Okay, we'll put all our plans into place, and sige, let's proceed as we had discussed." Now that's what's happened. So yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant, photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Do we have limitations on that? We have the limitations, but we can... We have here the SILG, who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the PCO with a digital copy. It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. Abangan din ninyo, nakatutok din tayo sa posibleng pagdating niya, no, live sa Netherlands. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant. Andali, may nagtanong dito, acknowledge muna natin si Happy Life Vlog. Bro Wendell, gaano katotoo yung namatay sa drugs overload kasamahan nila ni BBM sa Amerika? May-ari ng Rostan, wala pa po akong background kaugnay dyan. Wala pa po akong background kaugnay dyan kung gaano katotoo. So, dito, kung maalala ninyo, nanindigan noon si Pangulong Bongbong Marcos na walang authority ang ICC para iserve ang warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kitang-kita nyo naman na grabe ang awayan nila, no?
sa mga maisog rally, sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ko na lang ituloy, ang presidente meron tayong, sabi niya, yon, uminit talaga ang away nila. Kahit nga si Vice President Sara Duterte, kaibigan-kaibigan sila, pero dito talaga sa politika, klarong-klaro na walang permanente. Walang permanente kahit sa kaibigan. Maliban lang sa interest. Tuloy natin. And to read him his rights, we followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Meron tayong contact sa kanila, natural. Pero no, not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well, I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC. And it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. So okay, may tanong dito si God's Duke. Bro Windel, totoo ba ayaw daw ni PBBM na magpa-drug test? Yung pumutok itong may kandidato tayong adik, naalala nyo ba yun? Nagpa-drug test siya. Pero ang gusto naman ng mga dating kaaliado niya noon na yung drug test na sa pamamagitan ng buhok. Dahil yan talaga makita kung totoo ba na gumagamit o hindi. Okay, tuloy natin. Sandali muna dahil may tao sa labas. Would seem, but once again, we have to recognize that of course it's natural. Palakihin muna natin ang video. Lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga madadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin.
O may lusot din si Pangulong Bongbong Marcos dito sa nauna niyang pahayag na ayaw niyang payagan ang ICC dahil walang jurisdiction sa ating bansa. Biglang nagbago. At ito ang nakitang argumento, tinutulungan tayo nila ni Alice Go, nila ni dating congressman, no? Na nahuli sa Interpol. Kaya Interpol umano ang nakiusap kaugnay dito. Yun ang dahilan na nakapasok ang warrant of arrest ng ICC. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Naka-heightened alert ngayon ang PNP dahil may iba't ibang mga reaksyon at rally. Asan ba yung rally? Ito ang rally, Kabayan, nakapasok. Kabayan, no? Nakapasok kabayan. Alabasin mo yan dyan! Nako kabayan, nabuksan yung May nakakapasok na po dahil nga po siyempre talagang umiinit yung lalo ang eksena dito. Nako. Ayan ang mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagrarally, no? Kagabi din, nagmonitor tayo sa ilang bahagi, lalo na sa Davao, no? May mga reaksyon sila. Eto nakita ninyo, ulitin natin, sa Netherlands ito, inihintay ang pagdating sa jet ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon. At pagdating niya, bigyan umano ito ng dokumento sa reklamo, yung warrant of arrest na kopya, at yung mga roles sa kulungan nila. Ayon sa lawyer na eksperto ay napakaganda umano ang kulungan dyan sa Netherlands, sa ICC, no? Kulungan, katabi ba yun sa kulungan din ng UN? So, pwede siyang kukuha ng abogado na accredited. So, kung di pa accredited si Vice President Sara Duterte, pwede siya mag-apply ng accreditation para idipinsa ang kaniyang papa at ang iba pa niyang mga kaibigang mga abogado dito. So, dito, nakatutok live talaga ito sa airport para sa pagdating niya. Pero mukhang di pa dumating so, ilan bang oras? Kagabi pa na yun. No? Kagabi pa yon. So, tayin natin. And then, litin natin na ang hearing umano sa ICC kadalasan ito'y aabot ng 8 taon. No? Ang haba ng hearing, 8 taon. So, ang inaresto, pwede daw mag-apply ng interim release at ito'y pag-uusapan pa sa korte kung papayagan ba para sa temporaryo niyang
paglabas, no? So, 'yon. Ang ating tingnan yung isinagawa na press conference ni Attorney Claire Castro. Ito. To forget. This is not about vengeance. This is about action taken by the Philippine authorities to enforce the warrant against Mr. Duterte. It is a significant step towards ensuring accountability for the extrajudicial killings committed during his administration in pursuit of the so-called war on drugs. The Commission on Human Rights meanwhile said, the pursuit of justice cannot be stalled. Every delay prolongs the suffering of those left behind. It bears repeating the truth cannot be silenced. Accountability must prevail over impunity. The Project Paghilom hailed Duterte's arrest as victory for justice. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso, ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Paano siya inabuso? Human Rights Watch Deputy Asia Director Byrony Lau also said former President Duterte's arrest and transfer to The Hague is a long overdue victory against impunity that could bring victims and their families a step closer to justice. Adding that, this momentous event sends a message to human rights abuses. Everywhere that... Kagabi na labas ng pahayag din si Vice President Sara Duterte at sinabi niyang huwag kang tatanggap ng anumang inumin, huwag kang tatanggap ng anumang pagkain dahil baka malaso. Naalala ko tuloy yung nangyari kay dating board member Ardo Aparohinog sa Osamis. Di ba na-aresto yun siya at kinulong sa Osamis? May pinakain daw, umano yon si dating board member Ardo Aparohinog, kapatid ni Mayor Rinaldo Parohinog. May ipinakain daw ang PNP noon. Pagka umaga, ala na, patay na. Okay, tuloy natin. Si Atty. Claire. One day, they could be held to account. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Tamang-tama siguro sa number 1 question yung tanong ko dahil kumusta na po ngayon kung meron kayong tuloy-tuloy na monitoring kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa na po siya at ano na po yung kanyang lagay? Sa ating pagkakaalam, sa huling ulat po sa atin ay siya po ay nasa Dubai. At sa ngayon po naman po kasi ay nasa maganda naman po siyang kondisyon, meron po siyang kasama. Yung preferred nurse niya po, may kasama rin po siyang abogado. So stopover sila sa Dubai? Kaya nga pala, di pa nakarating dito sa live na inaabangan. Naka-stopover pa sila sa Dubai. Ilan ba yung oras ang biyahe Pilipinas to Dubai? No? Sige, okay, tuloy natin. At kanyang preferred na security. Kasi po sa post po ng kanyang daughter na si Kitty Duterte, parang 8 hours daw pong biyahe, isang sandwich lang yung kanilang kinain. Alamin po natin ang katotohanan po niyan. Thank you. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May gagawin po ba ang pamahalaan para... Sandali, nag-loading dito. Sabi ni Happy Life Vlog, stopover sa Dubai, bro. Tapos may stopover din sa Russia. Pinas, Dubai, to Dubai, 8 hours. Yes, nakapunta na kami dyan. Isang linggo lang. Dubai, no? Okay, tuloy natin. So, una pala,
sa Dubai din sa Russia. So itong pinakitang coverage dito na inabangan ang pagdating niya, yan ko matagal-tagal pa siguro ito, no? Sige, tuloy natin si Attorney Claire. Naghang sila. Po, papabayaan ng ating gobyerno, lalong-lalo na po kung ito ay tungkol sa kanyang karapatan. Sino man, kahit hindi po dating Pangulo, basta po Filipino, makakaasa po yan ng tulong sa ating pamahalaan. May attend po ba on? The most meaningful evolution begins inside. Nag-evolusyon man. Okay, tuloy natin. TV4. Good morning po, Yusek. Yusek, what are the possible penalties and prison terms former President Duterte could face if convicted of the ICC's crime against humanity of murder? Thank you po. Yes, based on the law, the penalty could reach up to 30 years imprisonment. But it depends upon the defenses that can be availed of by the... So, ang kaso sa crime against humanity, so more than 30 years na pagkabilanggo. Ngayon, anong taon, anong gulang na ba siya? So kung ang hearing ay ang haba hanggang 8 taon, kung siya ay 79, edi aabot siya sa 87, di ba? 87. Di pa natin alam ang takbo kung siya pa'y mapulang sala sa reklamo na crime against humanity. Dahil ang pagkakaiba sa kasong crime against humanity ay hindi yung sino ang nagpatay, ilan sila na pumatay, kundi sino ang nag-utos at ilan ang napatay sa naturang bansa. Yun ang pagkakaiba sa crime against humanity. Okay, tuloy natin. The former president. Sustainio, DZWB. Good morning, Yusek. Kahapon po ay may mga sinasabi pa rin yung kampo ni dating Pangulong Duterte na he was denied of his right, especially yung medical attention. Hindi po ba naibigay sa kanya yung standard operating procedures na i-undergo siya ng medical examination upon his arrest? May mga doktor po, may mga nurse. Sandali. Naglo-loading na naman. Kinailangan daw sanang mai-ospital. Hindi po ba yun kasama doon sa medical attention na dapat ibigay daw sa kanya? Kung ang nagsasabi naman po na doktor na nag-attend po sa kanya ay hindi naman po sinasabing critical ang kanyang kondisyon, hindi naman po kinakailangan siya idalhin sa hospital. Thank you po. Melvin Gascon, Inquirer. Good morning, ma'am. Morning. Ang tanong ko lang po, now that the Philippine government has technically waived its right to prosecute former President Duterte at na-turn over na po siya sa ICC, would this be an admission somehow na parang dito po sa bansa hindi po niya or hindi po makakamit ng mga biktima ng war on drugs? It just so happened that there is already... Sandali, naghang na naman ang kanilang live. If any, or to any other state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So, we have not yet waived the rights of the alleged victims in the Philippines. Saan kaya na si Senador Bato, ano? Nalala niyo yung sinabi ni Senador Robin Padilla? Kung ikukulong man si Tatay Digong daw, dapat isama daw umano din siya. Can still file cases. Just follow up, ma'am. Paano po namin, ano pong i-expect namin na
magiging policy po ng government sa pakikipagtulungan sa ICC pag meron pong mga upcoming requests, halimbawa, ganito rin po ba na it will be through the Interpol? Or... Opo, dahil hindi po tayo miyembro ng ICC, pakikipagtulungan lang po tayo sa Interpol at ganun pa rin po siguro ang senaryo, pero depende pa rin po sa magiging sitwasyon. Kung halimbawa po yung taong kailangan silbihan ng warrant of arrest ay voluntary namang mag-surrender, so may iba naman po yung sitwasyon. But still, we will comply with our commitment with the... Yan ang bahagi sa press conference. Sandali muna, sisilipin natin muna ano nang pangyayari doon sa Netherlands. Ito pa, sa airport, inaabangan ngayon ang pagdating niya. So, ito ang makikita ninyo sa airport, kaugnay sa pag-abang sa pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto batay sa warrant of arrest na yung pahayag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit pa sinabi na niya na ang ICC ay di niya papayagang papasok noon dahil wala itong jurisdiction sa ating bansa, pero sabi niya ang Interpol daw umano ang nakiusap na iharap dala ang warrant of arrest at hindi sila makapagsabing di pwede dahil tinulungan sila nila sa Interpol nila ni Alice Go, yung iba pang mga nahuli sa ibang bansa na nagtatago, yung dating congressman. Kaya sabi niya, baka di na tayo matulungan. Una, may magandang pangyayari sa kampanya laban droga. May magandang pangyayari na nangyari. Yung pagsuko at medyo huminto yung pagbibinta ng drugs. Ang problema lang ay may mga nadamay. Di po ba? May mga napatay at isa na diyan si Kian na magpupulis sana. Yung mga pulis ay nahuli naman, yung 3 na patunayan sa korte na may sala beyond reasonable doubt. Pero sa talumpati kasi noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na parang inihikayat niya yung PNP noon na ipakita na lumaban. Kung walang barel, lagyang barel. At grabe din ang pangyayari noon dahil sa naturang kampanya laban sa drugs, war on drugs, di po ba? Isa sa mga nagpahayag talaga ng pagtutol dahil dami ng napatay ay si Cardinal David na siya bishop pa noon, ngayon ay kasalukuyang cardinal na. Dahil ilan sa mga biktima sa pagpatay doon sa kaniyang diocese, isa na si Kian na nasampahan naman ng kaso ang mga gumagawa doon sa korte. Okay. So, di lang yan. Sa Osami City mismo may kaganapan yung isinagawa na raid nila ni Mayor Reynaldo Aldong Parohinog at iba pa. May mga civilian volunteers kasi na PWD, may PWD isa na napatay, pero may hawak na mataas na barel. At di lang yan, dahil sa raid na yon sa kay Mayor Aldong Parohinog,
simultaneous kasi yon sa Reden sa bahay ni Board Member Ardo Parohinog. Ngayon, habang nagmonitor ako sa raid na yan, tinawagan ako na ang CIDG at PMPA ay nangangailangan ng media na mag-witness doon sa bahay ni Board Member Ardo Parohinog. Kaya pumunta ako kasama yung isang media para kami ang mag-witness. Pero pagdating namin doon, yun, nakadapa na lahat, nakagapos na lahat, pinasok na nila ang naturang area. So technically, ito problema sa mga media na mag-witness. Bakit? Magiging kabahagi ka sa kaso sa korte, haharap ka talaga, no, sa korte. Buti na lang, yung sa aking area na may mga nakuhang mga explosive at ilang drugs at mga barel sa bahay ni dating board member Ardo Parohinog, na-dismiss yan sa korte. Dito sa Osamis, na-dismiss. No? So, kaya galit na galit si Espinedo noon. No? Bakit na-dismiss? Sabi din ng ibang mga nasa fiscal's office na klarong-klaro daw umano na may pagka tinatawag na Department of Agriculture. Ano yung Department of Agriculture? Yung panananim. So, na-dismiss. So, buti na lang yung saan ako lumagda sa mga na-confiscate ay na-dismiss. So, hindi ako nakaharap sa korte. Pero, bilang media, sa press conference, galit na galit yun si Colonel Espinedo noon. Sinabi niya na baka merong judge o kaya'y fiscal na magbago ang birthday. Nagkataon din na may fiscal na namatay, na fiscal Marabi. Nagkataon din na binarel. Ako ang unang nakaresponde kung saan nabarel siya. At kaibigan nating judge, dating seminaryan, Judge Pintak, no? Napatay din. Alam nyo, hanggang ngayon, itong fiscal at itong judge na napatay, para bang yung hustisya nila ay nalilibing kasama nila. No? So wala tayong tutol sa kampanya laban sa droga. Pero yung mga pangyayaring injustices, tulad lang sa kay Kian at itong binanggit natin, dapat din magkakaroon ng hustisya. Ito nakita ninyo mga kapatid, ang airport ito na inaabangan ang pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi pa, no? Dahil stopover daw umano, Dubai and then Russia. Okay, so i-monitor natin ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Update lang to sa pangyayari. Maraming salamat. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye.